Hello, good afternoon po mula sa aking kinaroroonan. Ituloy na po natin ang patungkol doon sa eschatology. At ngayon ay dadako na po tayo sa eschatology lesson number 2. At pinamagatan po itong The Signs of the End Times. Sabi po dito sa dalawang key text natin for today, sa Book of Matthew buong chapter ng 24 at sa 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. Hindi ko na po babasahin ang chapter 24 ng Matthew, ibibigay ko lang po sa inyo ang sa 2 Timothy ng chapter 3 verses 1 to 5. Ito na po't babasahin natin. Ang sabi po dito, ang mga huling araw. Tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw dahil magiging makasarili ang mga tao. Sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapang-insulto, masuwayin sa magulang, walang utang na loob at hindi makadiyos. Ayaw nilang makipagkasundo sa kaaway nila, malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili at galit sa anumang mabuti. Hindi lang iyan, mga taksil sila, mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Ipinapakita nilang makadiyos sila pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Iwasan mo ang mga taong ganito. So, binasa na po natin ang chapter 3 verses 1 to 5 ng 2 Timothy. Ngayon, dumako na tayo sa panimula. Alam mo ba yung feeling na parang ang gulo na ng mundo? Parang bawat balita or newsfeed mo sa Facebook, Instagram, mga nakikita nating gera, earthquake, mga pandemic, and moral decay. Lahat parang may kinalaman sa katapusan. Tapos may maririnig ka pa na malapit na talaga ang end of the world. Pero ang tanong, ano ba talaga ang mga signs ng end of times? At ano ang sinasabi ng Bible patungkol dito? Hindi si Lord ang type na mananakot He's not scaring us. In fact, He gives us signs not to scare us, but to prepare us. Gusto niyang maging hindi tayo ignorante, kundi maging alerto tayo. Hindi praning, kundi handa. Ngayon, titingnan natin ang mga ilan sa mga signs of the times na binanggit mismo ni Jesus sa Book of Matthew chapter 24 at ni Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 3. Sa gitna ng chaos, may calm assurance tayo. Kasi kung alam mo ang forecast, hindi ka basta-basta natitinag, hindi po ba? So, dumako tayo dito. The signs of the end times point to Jesus. So be alert mga kapatid and not be afraid. The signs are personal. A culture of self-centeredness. Yan ang number 1 na babanggitin natin. Na nabanggit din kanina sa 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. But understand this, sabi dito, that in the last days there will become times of difficulty, for people will be lovers of self. Ano ang explanation natin dito? Ang salitang ginamit ni Paul sa Greek para sa last days ay eschatized, hemerized, na hindi lamang tumutukoy sa future end ng mundo, kundi sa panahong nagsimula na mula sa unang pagdating ni Kristo hanggang sa kanyang pagbabalik. Sa Hebrews chapter 1 verse 2, binanggit doon, at ano ang karakter ng panahong ito? Lovers of self. Hindi lang ito pagiging makasarili mga kapatid. Ito ay tinatawag na idolization of self. Ang sarili ang sentro ng moralidad, katotohanan at layunin. Kasama nito ang pagiging lovers of money, proud, pride, abusive at ungrateful. Yan ang mga senyales ng moral decay. So ano may bibigyan nating illustration dito? Parang traffic sa EDSA. Parang ganon. Hindi lang dahil sa dami ng sasakyan, kundi dahil sa bawat isa gusto mauna. Walang pakialam kung may masaktan, may masasagasaan, basta makalusot.
Ganyan ang end times spirit, me first mentality. So ano ang application natin dito? Tingnan mo ang sarili mong puso sa panahon ngayon. Hindi mo kailangan lumayo para makita ang signs. Minsan, nasa ugali natin. Are you living for self or are you living for the Savior? Ang pagiging makasarili ay hindi lang bad attitude. Ito ay sign ng spiritual danger. Ano naman po ang makikita natin sa number 2? Ang sabi dito, the signs are global. Calamities, wars, and deception. Sa Matthew chapter 24 verses 6 hanggang 8, ang sabi dito, you will hear of wars and rumors of wars. Nation will rise against nation. There will be famines and earthquakes. Ano ang explanation natin sa nabanggit na ito? Ito ang tinatawag ni Jesus na the beginning of birth pains. Ang salitang birth pains sa Greek ay odinon, ay nagpapakita ng progressive intensity, paunti-unti, pero palala ng palala. Hindi ito random. Itong mga calamities at conflicts ay signs na malapit ng isilang ang bagong panahon, ang pagbabalik ni Kristo Jesus. Hindi niya sinabi, pag nangyari ito, tapos na. Sinabi niya, simula pa lang ito. This is only the beginning. So ano ang illustration natin dito? Parang buntis na babae. Kapag nakaramdam na ng contractions, ibig sabihin malapit na siyang manganak. Hindi pa actual delivery, pero sure sign na malapit na. Ganon din ang calamities. Hindi pa ito ang end of the world, pero senyales na papalapit na. So ano ang maibibigay nating application para dito? Sabi dito kapag may gera daw po, no, lindol or pandemic, huwag agad mataranta, don't be panic. Tanungin natin, Lord, paano akong pwedeng maging ilaw at asin sa panahong ito? Be spiritual alert. Gamitin ang mga balita hindi para matakot, kundi para mas manalangin, mag-evangelize pa at magtiwala sa Diyos. Amen? So number 3, ang sabi dito, the signs are spiritual. Cold hearts and false prophets and false teachers. Sabi sa Matthew chapter 24 verses 10 to 12, many will fall away and many false prophets will arise. The love of many will grow cold. Ano ang explanation natin sa nabanggit na ito? Isa sa pinakamasakit na signs, apostasy, ang pagtalikod sa pananampalataya. Dumadami ang tumatalikod sa katotohanan at sinusunod ang comfortable religion. Pumapasok ang false teachers na nagpapalabo ng ebanghelyo, pinababango ang kasalanan, at tinatanggal ang krus ni Kristo. Ano ang resulta? Cold hearts. May religion, pero walang init. May church attendance, pero walang repentance. Ano ang apostasy, mga kapatid? Ang apostasy ay mula sa salitang Griego na apostasia, na nangangahulugang paglayo, pagtalikod, or rebellion mula sa tunay na pananampalataya. Sa simpleng salita, ito ay sadyang pagtalikod ng isang taong dating nagpakilalang Kristiyano mula sa Ebanghelyo ni Kristo. So papaano sila nagiging apostate? Letter A. Ang sabi dito, tinalikuran nila ang katotohanan ng Ebanghelyo. Ano pa? Sinusundan nila ang mga maling aral or false teachings kung tawagin. Ano pa? Gusto nila ng comfortable Christianity. Walang repentance, walang cross, puro pabor, walang pagsunod, walang obey na nakikita. Ano pa? Pinapalitan nila si Kristo ng kultura, karangyaan, o kasalanan. Sino ang mga apostate? Sino nga ba, mga kapatid? Alamin natin. Sila ay mga professing Christians, kung tawagin.
Mga nagsabing sila ay Kristiyano, sumama sa church, baka tumugtog pa sa worship team yan o nagturo ng Bible study, life groups, nag-outreach, pero wala talagang saving faith. Ang apostasy ay senyalis ng end times, pero hindi ito dapat mangyari sa iyo. Kung totoo ang pananampalataya mo, mananatili ka hanggang wakas. At yan ay nasusulat sa Matthew 24:13. Hindi dahil sa galing mo, kung hindi dahil lamang sa biyaya ng Diyos na aktibong kumikilos sa iyong buhay. So ano ang maibibigay nating application dito? Parang cellphone lang daw po ito na walang signal. Kahit gaano kaganda ang phone mo, kung walang connection, useless. Marami ngayong connected sa church, pero disconnected sa Diyos. So ano ang application? Don't reflect the falling away. Reflect genuine faith. In the midst of cold hearts, be a burning witness of revival. So ano ang conclusion? Hindi nabigay si Jesus Christ ng signs para manakot. Ang goal niya, readiness, not fear. Parang Waze or Google Maps. Binibigyan ka ng update, hindi para ma-discourage, kundi para makapaghanda at makarating sa tamang destinasyon. Ang mga signs ng end times ay parang walang warning sign sa daan. Hindi sila dapat katakutan, kundi pahalagahan. Are you alert? Or are you asleep? Ngayong alam mo na ang mga signs, ang tanong, handa ka ba kung darating si Jesus Christ ngayon? Kung oo, i-share natin ito. I-share natin ang hope sa iba. Kung hindi pa, lumapit ka sa Kanya ngayon. Abangan natin ang Lesson 3. See you and God bless us all.